sapat na basehan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ang napagkaisahang pasya ng House Committee on Justice sa ika-4 na impeachment hearing kahapon. Pero giit ng kampo ng bise, labag sa saligang batas ang ginagawang pagdinig ng komite. Yan ang Express Report. Kasi pagdinig hearing. Hearing kasi nga you're only investigating or you're only looking for the probable cause. Naghi-hearing ka na. Hindi na clarificatory questions nagte-testify na Unang-una sa lahat NBI. Ang NBI sa akin ng gobyerno 'yan. Pwedeng diyan ka kasi diyan ka hihingi ng clearance. Halimbawa, ako testigo. Meron akong sinabi. Si NBI yung magsasabi whether yung testimonya ko is accurate or not. Kumbaga pwedeng gamitin si NBI as malaking tulong para sa desisyon ng mga huwes whether totoo o hindi yung sinasabi ng testigo. Ang problema dito kasi, ang tumitestigo, yung NBI na mismo. Di ba? Yung NBI na mismo. So parang sinasabi na ng NBI na may kasalanan talaga itong si Inday Sara. So ako bilang judge, kanino ako ngayon magtatanong? Kung ikaw na mismo nag-aakusa na kay Inday Sara. 'Di ba? Kanino ako bilang huwes, kanino ako ngayon kukuha ng pagdidesisyonan ko whether tama o hindi or may basihan yung demanda nila or wala. Ikaw na dapat na patas ka, ikaw mismo yung nag-aakusa. Doon pa lang mali na 'Di ba? So hindi dapat unang-una sa lahat ang NBI hindi dapat sila talaga pumupunta diyan at nagte-testify. First off, may kaso. May kaso, may ebidensya. Yung ebidensya, titingnan mo lang, sapat ba? Kung hindi sapat, hindi mo isasama sa kaso. Pero kung sapat yung ebidensya, noong nag-aakusa, bakit yung ebidensya na nag-aakusa, kasama yung testimonya ng NBI? Dapat Senate ang nagpapatawag sa NBI. Pagdating dito, NBI, balita ko, nag-conduct kayo ng investigasyon patungkol dito sa death threat ni Inday Sara. Anong findings ninyo? Yun ang pagdidesisyonan ng Senado. Hindi, dito pa lang sa Congress ginawa na nila. Sa Congress pa lang inilabas na nila yung investigasyon ng NBI. Anong tawag doon? Fishing expedition yun. Akala ko ba clarificatory questions lang ang pwede? Bakit may mga testimonials na nagaganap? Ni Marian Enriquez. Sa unanimous vote na 53 in favor at walang tumutol, nakitaan ng House Committee on Justice na may probable cause o sapat na basihan ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President. Grabe yung asawa ni Barbers. Yung asawa ni Barbers, sabi nila si Inday Sara daw, kailangan daw magpatingin ng utak. Palagi ko dapat mauna yung asawa ni Barbers magpatingin ng utak. Sinong tarantadong magba-violet na lipstick? Alam mo, parang baliw. Violet yung damit, violet din yung lipstick. Gago, hindi na uso yan. Putang ina, nasa children's party ka? Ano yung kasal? May team? May motive? Walang hiya talaga Sabi ko nga, ang dami nila sinasabi dito tungkol sa well-being ni Inday Sara. Gago, kayo magpatingin. Hindi naman kayo mga psychiatrist, hindi naman kayo mga doktor. Kina-question niyo yung well-being ni Inday Sara, ba't yung well-being ni Bongbong di niyo i-question? Tangina, mali-mali yung mga ibinabalita, puro katarantaduhan yung mga lumalabas sa bibig, pautal-utal. Tapos putang ina, ngiwi ng ngiwi. Bakit hindi yan ang ipacheck nyo? Bakit si Inday? Normal lang naman sa isang tao ang magalit. Ikaw, putang ina mo, hayupin kita. Hambalusin kita ng walang kaabog-abog. Hindi ka magagalit. Di ba? Sinasabi nila kailangan daw magpa-check up ni Inday Sara dahil sobrang magagalitin. Putang ina ninyo. Sino ba naman hindi magagalit? Nagtatrabaho yung tao. Tinatarantado nyo ng tinatarantado. Pinadala nyo yung tatay sa ibang bansa. Putang ina yung yung kanyang chief of staff, ikinulong nyo pa. Tapos kung ano-ano ang mga ibinibintang nyo sa kanya, hindi siya magagalit. May tama siya sa utak kapag hindi siya nagalit sa mga ginagawa nyo. Kung halimbawa, marami na kayong kahayupang ginagawa kay Inday, tapos si Inday, patawa-tawa pa rin, wala pa rin kwenta kay Inday yun, hindi man lang siya tinatamaan, yun, baka baliw na si Inday, kaya hindi niya na nararamdaman. Para si Bongbong, yung galit ng taong bayan, yung pagkasuka ng taong bayan sa kanya, hindi niya nararamdaman, hindi niya naririnig at hindi niya pinapansin. Yun, may tama na sa utak yun. Baliw na yun pagka ganun. President Sara Duterte. Is there any objection? Perky yung boses Is there any objection? Ang taas ng energy natin, mama. Ang taas ng energy natin. What's in it for you, madam? What's in it for you? Gaano kalaki ang nakubra mo dito sa pinagagagawa mo na to? Because, again, sabi ko nga sa inyo,
kahit gaano kalaki yung pera na yan, the stress that it will give you pag naging presidente si Inday Sara, wala na. Oo, lahat yan. Saglit na kasiyahan lang yan. Makukuha ninyo. But when Inday Sara is president, yari kayo. Oh, ubus kayo lahat. Maniwala kayo. Hearing none, the hearing is suspended until May 4, 2026. Oh, tapos sino nagpapalakpakan? Nagpapalakpakan yung mga makabayan. O kasi sino ang magbe-benefit? Sabi ko nga sa inyo, who will benefit from this impeachment? Are we gonna benefit from this impeachment? Tayo mga Pilipino, are we gonna benefit from this? No. Why? Mawawalan tayo ng Inday Sara na baka mas magaling pa kay Pangulong Duterte sa pamumuno. Kasi mas bata ang isip, mas mataas ang energy, mas malakas ang paninindigan. Tapos may puso ng nanay. So baka mas magaling, baka mas maging magaling pa si Inday Sara kay Pangulong Duterte pagdating ng 2028. Ngayon, pag hindi siya umupo, kawawa tayo. Bakit? Kasi may mauupong iba. Hindi natin yung alam kung yung uupong iba, kung hindi Duterte yan, tanggalin natin yung mga Duterte muna. Kasi alam natin, pag na-impeach naman si Inday Sara dito, merong Duterte na mag-i-emerge at Duterte pa rin naman na magiging presidente sa 2028. Ano na yun? Sure na tayo doon. Kaya nga sabi ko, ano kayang iniisip nitong mga nitong mga congressman na ito? Na habang buhay, nasa kapangyarihan sila. Even if ma-impeach si VP Sara, kahit sinong Duterte ang tumakbo basta nasa tamang edad na, mananalo sa 2028 elections eh. Dahil, Duterte talaga yung gusto natin eh. Di ba? Kahit nga hindi Duterte, basta itinaas ng kamay ng mga Duterte, sigurado yan ang iboboto ng taong bayan pagdating ng 2028 eh. Oh, may pakinabang sa atin. O sa kanila, malaking pakinabang pagka si Inday Sara hindi naupo. Bakit? Una, hindi hahabulin. Walang hahabol sa mga ginawa nilang kabulastugan. Pangalawa, tuloy-tuloy ang pagnanakaw, tuloy-tuloy ang drugs, lalong-lalo na itong mga makabayan. Oo, tuloy-tuloy ang ang mga panghahayop na mga NPA sa bayang Pilipinas. So, sa kanila may silbi kung si Inday Sara hindi mauupo, mga kriminal sila. Pero sa atin mga Pilipino, may silbi sa atin 'yan. Putsang ina, dadami NPA, dadami drugs. Tataas ang krimen. Nakita niyo nung nakaraan, putsang ina, yung mga riding in tandem kahit tanghaling tapat. Kahit sa matraffic na lugar, namamaril na lang ng ganyan-ganyan. Nakita niyo yung gulo ng Pilipinas ngayon? Gusto niyo pa ba magkaroon ng ganyang klase ng Pilipinas sa 2028 onwards, mga bossing? Oh, tingnan niyo yung mga sarili niyo. Ito mga congressman na ito. Oh, sa gulo na nangyayari sa bayang Pilipinas ngayon. Ano ang ginagawa nila para matulungan tayo bilang mga Pilipino, bilang mga constituents nito, mga hayop nito? Anong ginagawa nila para matulungan tayong makaahon sa hirap sa pang-araw-araw na struggle natin? Wala. Ito inaatupag nila. Kaya ako, sigurado ako maraming mga nanonood sa akin sa mga distrito, iba-ibang distrito dito sa Pilipinas. Tandaan ninyo, nandito ba yung mga congressman ninyo? Kung nandito yung mga congressman ninyo, itakwil nyo na yan. Ngayon pa lang, ikampanya nyo na yan. O, kasi hindi talaga boses ninyo yung nire-represent ng mga yan. Ang nire-represent ng mga yan, yung personal interest nila. Ano yun? Mga kontraktor yung iba dyan. Sindikato yung iba dyan. Drug lord yung iba dyan. Kurakot halos karamihan yan. O, nakinabang ba kayo? Hindi. May mga bagong proyekto ba sa mga distrito ninyo? Wala. Kasi lahat nasa bulsa nila, tas iboboto nyo pa? O. Kumbinsido silang may nangyaring pang-aabuso sa kanyang confidential funds. May hindi pagdedeklara ng tama sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN dahil hindi tugma sa bilyon-bilyong piso. Ayun ang meron daw, ang kinakaso nila kay Inday Sara ay una, meron daw pagwaldas ng kanyang confidential funds. Confidential funds. Sigurado ako pag nanalo si Inday, bubuksan niya lahat ng confidential funds. At sigurado ako yung mga confidential funds noon, retroactive to. Mga confidential funds noon na hindi klaro, sigurado ako bubuksan niya yan. Oo. Sigurado ako dyan. So confidential funds yan, nasagot na yan eh. Lahat nga ng Pilipino naniniwala eh. May pagwawaldas ba sa confidential funds? Dahil doon sa Mary Grace Piatos, tingnan mo, nauubos yung mga ngayon. Nauubos yung mga NPA ngayon. Ang daming mga namatay. May namatay noong nakaraan na 11, may namatay pa na 7. Nito lang. Malaking numero yan. Oo, malaking numero yan. So, ibig sabihin, yung intel gathering ni Mary Grace Piatos laban sa insurhensya, ayun, ngayon ito nagmamaterialize na. So, happy ba tayo dun? Oo naman. Sa tingin ba natin ninakaw yun? Hindi. Hindi. Bakit? Kasi nakita may mga resibo, may mga nag-receive eh. Kaya nga lang, yung mga nag-receive, wala sa NSA, di ba? Wala sa PSA. Yung mga nag-receive, mga aliases, which is, naintindihan naman natin yun.
'Di ba? Kapag ka ang PIDEA nagbigay sila ng pabuya sa kanilang mga asset na nakapagpahuli ng malalaking pusher, hindi ba naka-disguise yan? Hindi rin naman tunay na pangalan yan. Nakamaskara, as in walang makitang naka long sleeve, naka jacket. Kasi nga pinapangalagaan yung confidentiality nung kanilang asset. Ganun din kay Inday Sara. Napakadali nilang i-depensa ito sa pagdating sa korte. Pangalawa, salin. Anong problema sa salin niya? Naka-declare naman sa salin niya. Naka-declare din naman yung mga business ventures nila. Nakita naman natin, palpak naman talaga yung pag-add nila ng mga bank transactions. Kasi binabase nila yung pera niya sa kanyang bank transactions. Ito lang yung salin mo, pero may billion ka ng bank transactions. Pinaliwanag na natin yun. Noong panahon ni Corona, walang nagpapaliwanag nun. Pero ngayon, panahon ni VP, makikita natin na matatalino ng mga Pilipino. Mantakin mo yung pumasok sa aking pera at saka lumabas na pera, pinag-add mo, tapos hinanap mo. Gago. Yung pumasok sa akin, lumabas din, di zero na yun. May pumasok sa akin isa, may lumabas na isa, naging dalawa. Hahanapin mo yung dalawa kung nasaan. Gago. Nakalagay na nga sa dokumento na na transactions yan Inflow and outflow, pag pinag-add mo, that's bank transaction, considered as bank transactions. So doon pa lang tapos na sila Ano pa? Yung threat daw niya sa presidente, naipaliwanag na rin yun ang sandamukal ng mga abogado Conditional. Wala siyang sinabing pangalan. Kahit na sinabi niyang no joke, wala siyang sinabing pangalan. Conditional. Ang sabi niya, pag namatay ako, pag pinatay nila ako, patayin mo rin sila. So that's conditional. Pwede nga niyang iutos sa asawa niya yun Mans, pag pinatay nila ako, patayin mo din sila. Pangako mo sa akin Di ba ganyan naman yung mga ganyan naman. Halimbawa, ikaw, may jowa ka. Di ba may jowa ka, sabi mo, pag namatay ako, mag-aasawa ka pa ba? Pag sinabi mong oo, yari ka. Syempre ikaw, sabi mo, pag namatay ako, huwag ka mag-aasawa ha. Huwag ka nang iibig muli, gusto ko ako lang, mumultuhin ko kayo. Hindi ba? Pero ako, naasawa mo, mangangako ako sa'yo, sige, huwag ka mag-alala. Pag namatay ka, hindi kita ipagpapalit, ikaw lang ang mundo ko. Putang ina, wala pa isang linggo, hindi pa nabubulok yung bangkay doon sa nicho. May syota ka ng iba. Gets ninyo? Napakadali Pwedeng ako, kapatid. Pagka may nangyari sa akin, pangako mo, papatay mo rin sila. Pag pinatay ako, papatay mo rin sila. Hindi ba? Alam mo yun, pwede namang kwentuhan lang yan. Pwede namang usapan lang yan. Is it an active threat? Hindi naman. Magiging threat lang yan. Magiging active threat lang yan or magkakaroon lang ng active threat kapag ka nasunod yung kondisyon niya, which is mamatay siya at patayin nila. Papaano kung siya namatay sa dengue? Namatay. Ma-activate ba yung kanyang sinabi na pag pinatay nila ako, patayin mo rin sila? Ang usapan, ang kondisyon, pag pinatay nila ako. Kung namatay siya sa bangungot. Kung ako yung kinausap niya, papatayin ko yung mga sinasabi niyang gusto niyang patayin ko. Namatay naman siya ng natural cause. Gets ninyo? Putangin yan, ang tatanda nyo na Patanga-tanga pa kayo? Ano pa? Transaksyon sa bangko at pinagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa huling araw ng impeachment hearing ng House panel, sumentro ang Pinagbantaan niya yung buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. First, una sa lahat, like kung sinasabi sa inyo never mong marinig kay Inday Sara na pinagre-resign niya si Bongbong. Never mong marinig kay Inday Sara na sinasabi niyang hindi ka nakarapat-dapat na presidente, lumayas ka na dyan. Wala rin siya sinasabing step down. Wala rin siya sinasabing huwag kayong sumunod sa gobyerno. Walang ganun. Hindi nga niya sinasabi yun, yung pakayang patayin yung presidente. Kalinaw-linaw naman. Nandiyan ako nung meeting na yan. Nandiyan ako, nakikinig ako. Zoom meeting yan Nagtanong sa kanya. Yung Project Romano, project ganito. Kasi nga, sinasabi ni Inday Sara na meron ng mga series of assassination attempt sa kanya. Meron ng mga ilang beses na nag-attempt na i-assassinate siya. So ang tanong, natatakot ka ba sa buhay mo? Hindi ka ba natatakot sa security mo? Yun ang tanong Sinagot lang niya yung tanong. Anong sagot niya? Huwag kayo mag-alala sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao na kapag pinatay nila ako, sinabihan ko sila na patayin din sila. See? Yun yung istorya Chinap-chap nila Doon lang sila sa nagbabanta. Ano yun? Gumising si Inday Sara ng isang beses na pumunta sa camera tas nagbanta. Abogado yan. Di naman yung kasintangan ninyo. And let us also consider yung emotions niya during that time kasi
Puchang ina, mantakin mo, ikinulong nila yung ano niya, yung chief of staff niya. Ikinulong nila ng walang kaabog-abog, tapos ililipat nila ng ibang kulungan ng walang order ng Kongreso. Siyempre magagalit ka. So considering all the pressures, talagang makakapagsalita ka. 'Di ba? Talagang makakapagsalita ka. O naipaliwanag naman niya 'yon. And ang dami din ng mga lawyers na mga legal luminaries ang nagsasabi na there's no threat doon. Lalong-lalo na yung sinasabi na pupugutan ng ulo, yung pupugutan. Sinasabi ni Inday Sara during that time, galit na galit ako sa kanya, sa sobrang galit ko. Alam mo, ini-imagine ko, sarap pugutan ng ulo nito. Sinabi ba niya na pupugutan ko siya ng ulo bukas, ngayon, sa Makalawa? Walang ganun. Sa sobrang galit daw niya kasi pinahiya niya yan yung may pumuntang kadete ng PMA na nanghihingi or ina-arbor yung relos ni Bongbong, sobrang mahal nung relos. Sabi niya, why would I do that? Nung narinig daw ni Inday Sara yung talagang nagpanting yung tenga niya, tapos sa isip niya ha, parang sarap pugutan ng ulo eh. Pero sa isip lang niya yun. Oh, 'di ba? Anong threat doon? May nangyari na ba kay Bongbong? Kung halimbawa sinabi ko, alam mo, ang sarap pugutan ng ulo nito. May mga video ako ng ganun. And then kinaumagahan si Bongbong, nakita mo pugut na yung ulo. So sinong suspect? Siya. Si Inday ang suspect. Bakit? Kasi nga, sinasabi ni Inday sa kanyang mga press con na gusto niyang pugutan ng ulo. So kung merong tao na may interest na pumugot ng ulo sa kanya, si Inday yun. Sinabi niya eh. Pugot na ba ulo ni Bongbong? Hindi naman. Diba? Pwede mo lang gamitin yung testimonya ni Inday Sara na gusto niyang gilitan ng leeg si Bongbong. Kapag natagpuan mo si Bongbong na patay, nagilit yung leeg. Hindi, nagja-jumping jack pa oh. Panay pa ang padala ng fake news pag papakalat ng fake news. Lakas-lakas niyan. Kung po poprotektahan niyo yan, walang hiya kayo, nakakadiri kayo. Talakayan sa mga video ni VP Sara, gaya ng pagbanta sa pamilya ni Pangulong Marcos. Ninyong lahat. Nagmumura na siya dyan. Considering the emotions, dahil nga, putsang ina, tinatarantado siya eh. Lahat na lang ng mga nakadikit sa kanya gustong ipakulong ng kamera nung mga panahon na yan eh. So talagang magagalit ka. Oh, may baliw si Inday na ganito ang inaasal niya. Ang baliw, kayo. Ang baliw kayo. Ang baliw si Bongbong at saka si Claire Castro. O mali na yung mga pinagsasasabi, putsang ina, hindi kayo mag-apologize. Yun ang baliw. Pero ito si Inday, may intindihan ko ba ako bilang isang normal na tao, may intindihan ko kung ganito ang inaasal ni Inday during that time? Oo. Since day one. Binola mo sila. Binola mo sila. Sinabi mo, unity. Itutuloy mo yung proyekto ni Pangulong Duterte. Ayaw kong tumakbong presidente, tatakbo ako ng mayor, pinilit nyo ako mag-vice president. Pinilit nyo ako mag-vice president, ang dami nyong ipinangako sa akin. Nung nanalo tayo, ang una nyong ginawa, tinablan nyo yung mga ipinangako nyo sa akin. Pangalawa, pinalibing ng tatay ko yung magulang ninyo. Tapos ipinadala nyo yung tatay ko sa abroad. Pinakidnap ninyo. Tapos, sandamukal, pati ba naman yung kay OJC na tumutulong sa Pilipinas, tumutulong sa mga Pilipino, simbahan, tahimik na nagdadasal lang sa kanilang banal na dako, binaboy-baboy ninyo, may namatay pa. Hindi ako magagalit niyan. Tapos yung Davao City, na iniingat-ingatan nila, pinaganda nila, tinatarantado ni Torre. Kung ano-ano ang ikinakaso kay Baste, ano-ano yung kinakaso kay Pulong, yung kapatid na bunsong babae, kung ano-anong paninira. Tapos eto pa, yung mga staff niya na nananahimik, ginigipit sa Kongreso, muntik pa siyang ipitin sa ambulansya, hindi ka magagalit niyan. Kung hindi ka magagalit sa mga ganung bagay, abnormal ka. Baliw ka. O hindi ba? So tayo mga kababayan, naiintindihan ba natin si Inday Sara kung nagkaroon siya ng ganitong, sabihin na natin meltdown or outburst? Hindi. Ganyan din ako eh. Ganyan din ako. Naliligo din ng mura yung mga yan sa akin. Hindi pa ako ginaganito ha. Pinagmumumura ko na yung mga yan. Gusto ko na ba silang mamatay? Sa isip ko nananalangin ako sana bangungutin na yung mga yan. Hindi ko sila papatayin, hindi ko sila babarilin, sasaksakin or what. Pero nananalangin ako, masama nga manalangin na mamatay na sila, pero nananalangin ako mamatay sila eh. Hindi pa nila ginagawa sa akin yan ha. Si Inday Sara pa kaya, pakidnap yung magulang, tapos ginigipit yung buong pamilya. Hindi ka ba magkaaganito? Normal na tao to. Oo, ito ang pagpapakita na si Inday Sara is a normal person. Yung magagalit ka sa mga injustices, magalit ka sa mga paglabag sa karapatang pantao, that's normal. Pero kung yung karapatang pantao,
na nilabag, anuhin mo pa, i-back up mo pa, putang ina, baliw ka nun. Katulad niya, mga congressman, panay ang labag. Katulad ng Malacanang, panay ang fake news. Normal lang na magalit tayo. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Ayun yung sagot ko, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi ang tinatanong dito yung security niya eh. Kasi maraming beses na siyang in-assassinate. Tapos, yung kanyang security pinupull out. So, anong plano? O hindi ba? Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Gomales. Pag pinatay ako, ilagay na nga natin sa senaryo eh. Kung si Inday Sara natinik siya ng bangus, ganun. Tapos, namatay siya. So, mag-activate ba yung sinasabi niyang threat? Hindi. Kasi ang linaw eh, may condition eh. Pag pinatay ako. See, hindi kayo uubra dyan. Lahat ng mga abogado, word per word, pagka inano mo yan, talagang inisa-isa mo, walang active threat dyan. Mismong NBI ang nagsabi, hindi yan edited at hindi rin AI. Nakitaan din ng National Bureau of Investigation o NBI na may reasonable certainty of conviction. Kaya naghain sila ng reklamong 3 counts ng grave threats at 1 count ng inciting to sedition laban kay VP Sara. There's no room for interpretation. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. That is an actual threat to the president and to the wife and the former speaker. Oh, it's not a threat. It is not a threat. Kasi the threat will only get or be activated or ma-activate lang yung sinasabi niyong threat if something happens to her. If papatayin ako. Naipaliwanag niya nun. Pero maganda. Sabi ko nga kung ito yung mga dadaling dyan sa Senado, kung ito yung mga iaakyat dyan sa Senado, with Marcoleta, with Chis Escudero na mga abogado, with Cayetano, na 2 Cayetano na abogado. Sino-sino pa yung mga abogado dyan? Wag na si Kiko, Pangilinan, tanga naman yun. Hindi to lulusot sa kanila. Kalinaw-linaw eh, pag tinagalog mo eh, hindi lalong maiintindihan pag tinagalog mo eh. Syempre, ito si Matibag, gagawin niya yan. Kaya nga umalis yung NBI director nung una eh. At yung pumalit sa kanya na NBI director, tinanggal din nila eh. Kasi hindi nila kayang gawin yung ginagawa nito ni Matibag na wala ring hiya. Si Matibag parang si General Torre din yan. Na sa alang-alang sa posisyon, gagawin lahat kahit mali na. Pero sabi ko nga, it's not worth it. Attorney Matibag. Director Matibag, it's not worth it. Why? Hindi naman kayo forever na nandiyan yan. Yung presidente naman na sinasandigan ninyo, hindi naman yan forever na nandiyan yan. Yung pera naman, if ever na meron kayong mga kinikita dito out of this, sigurado naman ako na hindi naman yan, hindi nyo naman madadala yan sa impyerno pupuntahan ninyo. So it's not worth it. But then again, marami na silang tao na ginamit para babuyin ang mga Duterte. Akusahan ng mga Duterte. Worse, meron pang Trillanes na talagang matindi ang kanyang conviction sa mga Duterte. Accusations niya, matindi. Hindi nga nila napapatumba Duterte, ikaw pa kaya, Matibag. Imaginein mo na lang, Matibag, kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo pagdating ng panahon na wala ka na sa kapangyarihan. Good luck sa iyo, sir. Kinumpirma rin ni NBI Director Melvin Matibag na may lead na sila sa umano'y assassin na posibleng kinausap ni VP Sara. Bukod sa video na yan, binusisi rin pati na ang video ni VP Sara na aniya pagputol sa ulo ng kanyang mga katabi. If you could see the whole video that was submitted, Your Honor, it is the President that was referred, Your Honor. The president. Yes, Your Honor. Malinaw para sa komite na impeachable offense ang mga pagbabanta ng bise. This is not Katulad nun, hindi yun pagbabanta. Sabi ko nga sa inyo, hindi yun pagbabanta. Ano yun? Paglalabas lang ng kanyang nararamdaman towards a person. Na during that time, nung nangyari yung, galit na galit ako, gusto ko siyang gilitan ng leg. Na sobrang galit ko eh. During that time. Pero, wala siyang sinabi doon na, gigilitan ko siya ng liig ngayon, bukas, at magpakailanman. Walang ganun. Walang ganun na sinabi si Inday Sara. And as I've said, Inday Sara is not just a normal person. She is a lawyer. At hindi lang basta lawyer. Mataas ang grado ng bar exams and pumasa pa sa exams ng pagkahuwes. So no matter how you try to twist it,
Hindi naman tanga mga Pilipino maniniwala sa inyo eh. And even if, let's say for example, baka nga kung, sabi ko nga sa inyo, the fact na tuwan-tuwa yung mga Pilipino na nababalitaan na may colon cancer, nababalitaan na namatay na yata, code blue, tinakbo sa ospital, tuwan-tuwa nga yung mga Pilipino eh. Hindi ba? Tuwan-tuwa yung mga Pilipino na yan daw presidente natin eh. Malapit na matigok, hindi na nga daw yan yung totoong presidente, sabi nila eh. Tuwan-tuwa nga yung mga Pilipino sa mga balitang yan eh. So paano mo pa mapapaniwala o paano mo magagalit yung mga Pilipino dito sa mga tinuran ni Inday Sara na ito? If something happens to the president, parang feeling ko mag-i-enjoy pa nga yung mga kababayan natin. Simply a threat punishable under a statute. This is not simply a threat that is defined under the revised penal code, but this is an impeachable offense which violates the Constitution. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of Tangina si Tabingi oh. Si Bingkong oh. Kung hindi tama ang ugaling itong mga NPA na to, di umano oh. Oh, sige, ano sasabihin nitong baklang Tabingi na to? Sabi ko nga sa inyo kaya tumabingi yan, na ano yan ng masamang hangin eh. Nahanginan ng masamang hangin. Malamang chumuchupa yan ng patagilid. Kaya ganyan. Karma. O, tinan mo. Puro karma ang inaabot. Malapit na rin atakihin to. Pagdating na 2028, putyang ina, baka yung stroke nito matuloy na. the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Gusto namin yan. Gusto namin yan. Gusto namin yung ganyang katapang. Ayaw namin yung katulad ni Bongbong na tanga. O, gusto namin ganyan, yung matapang, yung nananapak. Gusto namin yung ganyan, yung kamay na bakal. Gusto namin yan. Kayo lang ang may ayaw. Kasi nga, kapag ganyang kainit ang ulo ng presidente, lalong-lalo na sa mga komunista, putang ina, hindi na kayo makapag-recruit na naman. Yari na naman kayo. Mauubos na ang lahi nyo. 6 na taon natutugisin na naman niya ang mga na-recruit ninyo para mag-rebellion sa Pilipinas. Dapat nga kayo ang wala talaga eh. Kayo talaga ang wala kasi sinabi na nga ni Joma Sisoni na kayo daw ay legal front ng CPP, NPA, NDF, which is yung armadong grupo ng mga komunista. Dapat nga kayo ang wala dyan eh. So, hindi natin alam bakit nandito pa itong mga to. Samantala, lumutang ulit sa pagdinigang mahiwagang green box ng Bureau of Internal Revenue. Laman niyan ang income tax returns ni VP Sara at ng mister niyang si Attorney Man Scarpio. Hirit ng ilang kongresista. Ay, katulad yan, yung income tax return na yan, Diyos ko, sabi ko, putangin na ninyo, tatangan nyo talaga. Income tax return. Ibig sabihin, yaan yung mga buwis na binabayaran nila. So, legal itong mga dokumento nandito, oo. Pero gagamitin nila ito para ibangga doon sa kinikita nila. Walang illegal dito sa ITR eh. Oo, at saka mabuti na rin 'yan na ano 'yan na kumbaga ang dapat na nag-aano niyan, nag-check whether etong mga ITR na ito ay sapat ba. BIR, which is nag-issue na yata ang BIR ng letter of authority para i-audit yung kanilang mga negosyo. I don't think na dapat tanggihan ng mga Duterte yan kasi alam ko naman legal yung kanilang mga negosyo. Wala naman silang siguro kaya nga may mga BIR payments or BIR documents sila kasi nagbabayad sila ng tamang buwis. So anong problema dun? Kaya nila hindi binuksan to, mga bossing, because alam nila hindi naman nila pwedeng gamitin tong mga BIR documents na to. Aside from the fact na illegal kapag binuksan nila, takot na rin sila. Kabadong-kabado na rin sila kung bubuksan ba nila ito o hindi. Ngayon, inuurot nila yung mga tao. Merong box, nandito yung ebidensya. Ulul, walang ebidensya dyan. ITR lang yan eh. Listahan lang yan kung magkano yung buwis na binayad nyo taon-taon eh. Anong ebidensya nandiyan dyan? Maibabangga natin itong ITR. Ito ay itong mga income tax return nila sa kanilang mga negosyo. Di ibangga nyo. Dapat naman talaga ibinabangga, ino-audit eh. Lahat ng mga negosyo sa buong Pilipinas, ino-audit kung tama ba yung pagbabayad ng buwis o hindi. Ngayon, hindi nila ito binuksan kasi alam nila, hindi nila magagamit yan. Nilagyan lang nila ng konting excitement. Katulad ng panahon ng ERAP na meron yung Jose Velarde ba yun na envelope na ayaw pa buksan. Ginagaya lang nila ngayon na gusto nila yung tao, buksan na yan. Tapos mag-rally, nek nyo, wala nang ganun. Wala namang mangyayaring ganun. Kasi alam naman namin lahat pare-pareho na putyang inang yan, iisa lang naman ang blueprint ng mga katarantaduhan ginagawa ninyo. Yung ginawa ninyo kay Corona, ginawa ninyo kay ERAP, ginawa ninyo sa mga nakaraang mga in-impeach, putya yun lang din naman ang ginagamit nyo at bukas na yung mata ng mga tao.
Di nyo na maloloko. Walang kwenta yung box na green na yan. Kung magagamit nila yung box na green na yan at alam nila magagamit nila yan, binuksan na nila yan. Oh, kabado yarn. Takot yarn. Mapapahiya kayo pag binuksan nyo yan. Buksan nyo na. Sabi si Marcoleta nga, sabi, buksan nyo na. I-unbox na yan. Hindi ho natin pwedeng ipadala lang sa Senado na hindi natin alam. Kasi tayo yung magiging prosecutors later. Ayun naman pala eh. Kayo yung prosecutor. Dapat kayo ang nakakaalam kung ano yung mga ebidensya na gagamitin nyo na malakas kay Inday Sara. Ba't naghahanap kayo ng mga bagong ebidensya? Probable cause ang hinahanap nyo dyan, hindi naman new evidence. Diba? Kalinaw-linaw. What are you trying to look for dito sa mga ginagawa nyo? Probable cause. Sinabi ba dyan na look for new evidence? Look for additional evidence? Wala namang ganun. Di dyan pa lang, mali na kayo. Sabi ko nga sa inyo, kung ito talagang bibilisan ng Korte Suprema, baka walang mangyayari na kagad dito. Ang dami ng paglabag na ginawa nila dito. Parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. We should let the Filipinos see what's inside that box. Pero tutol, sa unboxing si Akbayan Party List Representative Shell Jokno, ipaubaya na lang daw ito sa Senado na tatayong impeachment court. If we are talking about probable cause, para sa akin ay nandyan na ang ebidensya. Sapat na yan. Yun naman pala eh. Sapat na yan. Go na. Ba't hindi nyo pa i-go? Takot yarn. Hirap kayo. Alam nyo, hindi lulusot sa Senado yan. Wala na. Tapos na. Hanggang May 4 na lang. Pagdating ng May 4, wala na. Mangangampanya na si Inday. Lahat ng gagawin ni Inday Sara, pangangampanya na. Wala na. Tinodo na nila eh. Paano pa nila ulit sisiraan si Inday? Media? Wala na. Wala nanonood sa media eh. Tapos na to, mga bossing. Tiniis lang natin na marinig etong mga pinagsasasabi ng mga congressman sa mga hearing na yan. But after this Congress fiasco, is circus na ito. Wala na, tapos na. Proceed na ulit tayo sa pangangampanya kay Inday Sara sa 2028. Nakasugat ba ito sa atin? Hindi. Hindi nakasugat to sa atin, mga bossing. Maniwala kayo. Walang kakwenta-kwenta ito. Pagdating kasi nito sa Senate, malulusaw ito. Mag-iiyakan lahat yan. At magiging presidente si Inday sa 2028. Si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na hindi miyembro ng Justice Committee, pabor din sa pagbubukas ng Green Box. Iginiit na dapat ay walang nalalabag na batas sa pagbubukas nito. May binitawan pa nga siyang linya mula sa isang pelikula. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, mayroon po kayong acceptable reason na naayon sa batas. Di daw si Popoy nagsabi nun, si Piolo daw. Ano naman, si Piolo, si Popoy, si Vice Ganda, maganda naman yung mensahe niya. Bakit malaking issue sa inyo na nagkamali siya ng kinot na artista? Totoo namang sinabi yan sa mga pelikula, yung salita na yan. Napaka-petty ninyo. Puro kayo kakornihan. Sinabayan lang ni Marcoleta yung kakornihan ninyo eh. Ang killjoy nyo naman. Pero hirit ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual. Di tsupain mo. Kung kay Piolo Pascual pala yan, gago ka. Ano naman kung kay Piolo Pascual? It's the same thing. Yung mensahe ang tingnan mo. Bobo talaga tong mga komunista na ito eh. Sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again. Sa huli, 38 kongresista ang bumoto na wag nang buksan ang BIR box ng mag-asawang Duterte Carpio. Ayon naman sa Defense Counsel ng Bise, hindi naman na raw nila ikinagulat ang desisyon ng House Justice Committee. Hindi na nakakagulat yan. Yung probable cause, noon pa eh. Tangina, ginagawa nyo kaming tanga eh. Nagpropaganda lang kayo dito, nag-trial by publicity lang kayo rito, nag-fishing expedition lang kayo dito. Wala naman kayo napatunayan dito eh. Alam naman na namin una pa lang na tapos na ito. Putang ina, si Bongbong Marcos nga hindi nag-push through eh. Yung kanyang impeachment, yung kay Inday Sara, mas mahina yung mga grounds for impeachment, nag-push through eh. Nagbotohan kayo eh ng probable ng sufficient in substance, form and grounds eh. Tapos putsang ina, nagpapalakpakan kayo ngayon. Alam na namin yan nun pa. Minamadali na nga namin kayo, dali na yan sa Senado. Baka maunahan pa kayo ng Supreme Court. Muli rin nilang iginiit, hindi na ayon sa saligang batas ang ginawang pagdinig ng komite. Muli namang magpupulong ang komite sa Lunes para aprubahan ang committee report at talakayin ang articles of impeachment. Ito ang ipapasa at magbobotohan ng lahat ng kongresista sa plenaryo. Target yang gawin sa May 11. Nagbabalik. Di ba? Walang kakwenta-kwenta. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan.